Magandang buhay sa inyo lahat. Kami ang Group Team. At ngayon, ating pag-uusapan ang kahulugan ng patakalang pananalapi. Halina't ating alamin. Naisip niyo na ba bakit minsan tumataas o kaya minsan bumababa ang halaga ng mga bilihin? Dahil ito sa patakalang pananalapi. At ating ngayong alamin kung ano ang kahulugan at kung bakit mahalaga ang patakalang pananalapi sa ating ekonomiya. Araw-araw ako nakakatanggap ng reklamo mula sa mga mamamayan. Mataas ang presyo ng bilihin, kaunti ang trabaho at mabagal ang takbo ng ekonomiya. Totoo yan, Governor. Marami ang natatakot, gumastos at mag-invest dahil sa mataas na interes o kaya presyo ng mga bilihin. Ito ang epekto nito sa bansa. Magasa sa mga tao, humihina ang negosyo. At kapag mahina ang negosyo, kakaunti ang trabaho. Dahil dyan pumapasok ang papel ng patakalang pananalapi. Magandang araw po. Gusto po namin iparating ang kalagayan ng mga negosyante. Sabihin niyo ano ang problema. Taas po ang interes sa bangko. Gusto namin manghiram para palakihin ang negosyo. Pero natatakot kami dahil baka hindi kayanin ang bayad. Kami rin po, Governor. Hirap na hirap kaming bumili ng pangangailangan. Kahit gustuin namin umutang, masyadong mataas ang interes. Malinaw na may problema sa daloy ng pera sa ekonomiya. Isip mo na ba bakit minsan tumataas at minsan naman bumababa ang presyo ng mga bilihin? Ang sagot dyan ay dahil sa patakalang pananalapi. Halina't ating alamin kung ano ang kahulugan nito at bakit ito mahalaga sa ating ekonomiya. Contractionary money policy. Ito naman ay pinapatupad kapag mataas ang inflasyon o patuloy ang pagtaas ng presyo. So ngayon, dumako naman po tayo sa kahulugan ng expansionary money policy. Ang expansionary money policy ay patakalang pananalapi ng Bangko Sentral na naglalayong palamitin ng pera sa sirkulasyon upang pasiglahin ang ating ekonomiya. Kalagahan ng patakalang pananalapi. Mahalaga ang patakalang pananalapi dahil ito ay nakakatulong sa pagtaas ng inflasyon at pagpapahalaga sa piso at nakakatulong sa ating ekonomiya. Institusyong bangko, tumatanggap ng sobrang salapi at tagapamagitan ng mga nangangailangan ng salapi. Rural Bank, nagbibigay ng serbisyo pinansyal sa mga komunidad lalo na sa magkakaka at manisya. Specialized Bank, ito ang mga bangko na may particular na focus kagaya ng DBP Government. Wealthy Bangko, tumatanggap ng mga kontribusyon ng mga kasapi at mga samahan ng bangko na nagbibigay ng serbisyong pampinansyal tulad ng pautang at pag-iimpok. Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ang sentral ng Bangko ng Pilipinas, responsable sa monetary policy at financial stability ng bansa. Ang pangunahing institusyon na naglalayong mapanatili ang katatagan ng halaga ng ating salapi. Philippine Deposit Insurance Corporation. Ito ang ahensya ng gabi na nag-i-insure ng mga deposito sa bangko hanggang 500,000 pesos kada depositor para protection na rin sa savings ng publiko. Ang SEC ay isang ahensya na gawa ng pamahalaan ng Pilipinas na nagre-regulate ng sektor ng pananalapi sa Pilipinas. Kasama sa mga tungkulin nito ang pagre-rehistro ng mga kumpanya, protection sa mga namumuhunan, pagpapatupad ng batas. Go! Sa madaling salita, ang SEC or Securities and Exchange Commission ang nagbabantay ng pera at negosyo sa Pilipinas. Finance Commission o IC. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ito ay ang nangangasiwa sa mga negosyong pansiguro.